Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, naway pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, magpuri tayo at magpasalamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng bagong panahon, bagong taon sa pamamagitan ng Adviento. Ang ibig sabihin ng Adviento ay galing sa salitang Adventus. Ibig sabihin ay pagdating, to come. Naghahanda tayo dahil sa pagdating muli ng ating Panginoong Hesukristo sa kawakasan ng panahon. Pero tayo ay naghahanda din, inaalala natin ang unang pagdating ng ating Panginoon nung siya'y sinilang dito sa mundo. Yan ang tinatawag nating ang kapaskuhan ng kanyang pagsilang. Pero may nakakalimutan tayo. May pangatlong Adviento na nangyayari araw-araw. Itong ating buhay. Ang Adviento na kung saan dumarating, lumalapit, nananatili ang Espiritu ni Kristo sa ating buhay. Yan ang madalas hindi natin namamalayan. Yan ang madalas na hindi natin binibigyan ng oras at ng panahon. Ang kapatid, kasama natin ngayon ang ating Panginoong Hesukristo. Muli siya na lumalapit, tumatabi sa atin, nananatili at may kagustuhan na pumasok sa ating mga isip, puso at kaluluwa. Sa mga pagkakataon na kung saan dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y nanatiling malayo sa ating Panginoon. Kaya naman wala tayong natanggap na mga biyaya at grasya at lalo pa tayong napasama. Kaya naman nagiging mabigat ang ating buhay ay dahil hindi natin pinapapasok ang Espiritu ni Kristo sa ating mga kalooban. Tayo'y magpakumbaba, tayo'y humiling muli ng kanyang awa para din makita tayong karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo
Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa. Upang kapiling niya sa gawing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinaghaharian. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi pa ng Panginoon, dumating na ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Huda. At sa panahong iyon, pasisibulin ko matuwid na sanga ni David. Paiiralin niya ang katarungan at ang katwiran sa buong lupain. Sa mga araw ring iyon, maliligtas sa mga taga-Huda at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem. At sila'y tatawagin sa pangalang ito, ang Panginoon ang ating katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo, Poon, ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Mabuti ang puon at makatarungan. Sa mga salare, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay. At nagtuturo ng kanyang kalooban. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay. Sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan. At tagapagturo ng tipan niyang banal. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, palaguin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang mga hinirang niya. Isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon, pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinibigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia,
Pag-ibig mo ay ipakita, lingapin kami tuwina, iligtas kami sa dusa. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin, sa lupa at mga bansa, ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong yun, ang mga anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag mangumon o antukin sa pangangatawan sa inyong mga puso at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa, sapagkat darating iyon na di inaasahan ng mga taong sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat and a blessed Sunday po sa inyong lahat. God is good, sobra, God is good. Bakit po sobra ang pagmamahal ng Diyos sa atin? Dahil buhay pa rin tayo. Amen? Remember this, my dear friends. There are people your age who are now dead. Kaya kung ikaw ay humihinga, kung ikaw ay nakakagalaw, kung ikaw ay nakakakita, kung ikaw ay nakakarinig, palagi kang magpasalamat at magpuri sa Diyos. Kahit na gaano kahirap ang buhay, paniwalaan mo, manalig ka, hinayaan ng Diyos na nandyan ang problemang yan dahil naniniwala siya, nakakapit ka sa Kanya. Naniniwala ang Diyos na pag nalampasan mo yan, lalo kang lalakas at lalong magiging mabuti ang iyong buhay. Always pray. Always praise the Lord. In the end, all will be okay. At yan ang ibig sabihin ng pag-asa. Naniniwala ka, nakakapit ka sa pangako ng Diyos. Amen? Pagkatapos-tapos lang po ng sunod-sunod na bagyo dito sa ating bansa, meron na naman ibang bagyo na nangyayari sa ating lipunan. Itong bagyo ng bangayan, away sa politika. Siguradong alam niyo po yan, nakatutok kayo sa balita. Hindi po ba nakakalungkot? Tayo mga Pilipino, nag-aaway tayo. Tayo mga Pilipino, hindi tayo marunong magkaisa. Isa po sa ating intention yan, dito sa ating banal na misa. Adviento, bagong panahon. Hinihiling naman po natin na sana magbago din ang isip at puso ng bawat isa, mag-umpisa po sana sa ating mga namumuno. Amen? Dahil napakaganda po nung kasabihan sa Africa, when elephants fight, it is the grass that suffers. Sino po ang kawawa pag nag-aaway ang mga malalaking elepante o mga malalaking tao? Yung pong mga maliliit na tao, yung mga mahihirap. Hindi po ba? So, let us come together, let us unite ourselves in prayer. Sana po matapos na
tong away ng politika, para sama-sama po tayong lahat, tayo po mga Pilipino, ang umasenso tayo, ang umangat tayo, para tayong lahat maging payapa at maging masaya. Amen? May kakilala po akong isang pari, kwento po niya sa akin. Minsan daw po na simbang gabi, ayan, malapit na naman po ang Pasko. Kami pong mga pari, pag simbang gabi, ang dami po naming schedule. At hindi po exempted itong paring ito. Ang dami daw po niyang mga misa, mga simbang gabi. At kung kailan simbang gabi, dyan din po sumasama, sumusunod yung mga nagpapakasal, mga nagpapabinyag, yung mga namamatay. So ang dami po niyang mga schedule. At nung pong gabi na, umuwi siya sa kumbento, hinubad lang daw po niya yung kanyang damit. At pagkahiga, biglang humilik na po, biglang nakatulog. Dahil sa sobrang pagod, dire-diretso po yung tulog nitong pari. Kaya lang, kinabukasan, bigla narinig niya, kumakatok dun sa kanyang pintuan. Tok, 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 bug, 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 bug. Biglang nagising po yung pari. Naririnig niya yung kanyang sakristan. Sabi, Father, late na po kayo. Nandyan po yung mga tao. 4 o'clock na po, simbang gabi na. Gising po, gising. Lang, nabigla itong pari. Sa sobrang pagod niya, nakalimutan po niyang iset yung kanyang alarm clock. Oo nga, no? So, hiyang-hiya na yung pare dahil nakita niya na 4:15 na. Ang simbang gabi, 4:00 ng umaga. Nung ginawa ng pare, biglang lumundag doon sa kama, nagbasa lang ng buhok, nagsipilyo ng mabilis, kinuha daw po yung kanyang kasulya, sinuot po yung kasulya, dali-dali na bumaba. Pagka pasok po niya sa simbahan, ini-expect po nitong pare, galit na yung mga tao. Kasi 4:20 na po eh. Pero pagkakita po niya dun sa mga tao, habang nagpo-prosesyon na naglalakad siya, itong mga tao nakangiti sa kanya. Yung iba, pinipigilan, natatawa pa. Sabi ng pare, wow, good mood, ang babait ng aking mga parishioner, no? Oh, pinapatawad ako kahit na na-late ako, okay lang sa kanila, ay salamat sa Diyos. So itong pare, nagmamadali po na tinapos siya yung misa, no? Mabilis siyang nagdasal, mabilis po siyang humili kasi medyo groggy pa po siya, nahihilo pa siya, gusto niyang bumalik agad doon sa kanyang kama, gusto niyang matulog. Natapos po ang misa. Nung nandun na siya sa likod sa sacristy, meron daw po isa sa mga matatanda, manang, nilapitan siya. Sabi, Father, kayo talaga, napakapilyo nyo, loko-loko talaga kayo, sabi po nung matanda. Nagtataka naman, itong pare, ano kaya sinasabi ng matandang ito, no? Huhubarin na daw po niya yung kanyang damit. Sabi ng matanda, ay Father, huwag niyo pong huhubarin yan. Bakit? Kayo talaga, napakapilyo nyo, no? Isipin nyo, nagmisa kayo, nakabrief lang. Oo nga po, nabigla yung pare. Sa pagmamadali niya, nakalimutan po niyang magpantalon. Kasi ito pong pare, pag natutulog daw, wala daw siyang ibang suot kung hindi nakabrief lang. At dahil po nagmamadali siyang bumaba, sinuot niya yung kasulya niya, hindi niya namalayan at dahil inaantok siya, wala daw siyang pantalon. Huwag po kayong mag-alala. Ako po bago ako magmisa, yan yung number 1 na chinecheck ko. Nakapantalon ba ako? Baka pagtawanan ako ng mga tao, nakabrief lang ako eh, no? Pero hindi po ba? Yan ang pinapaalala, napakahalaga. Sinasabi sa atin ng Panginoon ngayong panahon ng Adviento. Sabi niya, beware that your hearts should not become drowsy because of the anxieties of life. Huwag niyong hayaan na makatulog, antukin ang inyong mga kalooban dahil sa dami ng inyong mga ginagawa, dahil sa dami ng mga intindihin ng buhay. Bakit inaantok o nakakatulog ang ating mga kalooban? Ito ay dahil sa ating pagmamadali sa buhay. Amen? Ito ay dahil sa sobrang pagod na pagod tayo, ang dami nating ginagawa sa buhay. Amen? Yan ang problema natin. Lahat tayo nagmamadali. Lahat tayo ang dami nating trabaho. Lalong-lalo na
ngayon pong paparating ang Kapaskuhan. Ang tawag pa nga natin dyan ay Christmas rush. Amen? Nagmamadali tayong bumili ng regalo, nagmamadali tayong bumili ng bagong damit, nagmamadali ang ilan mag-practice ng sayaw dahil may Christmas party, nagmamadali na mag-grocery para sa Noche Buena, nagmamadali para sa reunion, ayusin ang pagsasama-sama ng pamilya, nagmamadali lahat sa bangko, nagpapapalit ng bagong bills, ng pera. Kaya naman pag dumating na yung mga inaanak, ayan, yung mga iba, nagmamadali, nagtatago, umiiwas. Pagkatapos ng Pasko, hindi pa rin tayo tumitigil. Palagi tayong nagmamadali. Nagmamadali na pumasok sa eskwela, nagmamadali na pumasok sa trabaho. Pag nagtatrabaho ka na, nagmamadali ka na umuwi. Pagka-uwi mo, yun na naman, kinabukasan, nagmamadali ka sa traffic, kahit po sa loob ng simbahan. Nadadala natin itong attitude na ito ng pagmamadali. Yung mga iba nagrereklamo. Meron po nagme-message sa akin, sabi, Father, ba't ang dami mong homily? Meron ka ng homily sa umpisa ng misa, meron ka ng homily sa gitna, meron ka pang homily pagkatapos. Ang haba po ng homily nyo. Ang sagot ko po, yung aking misa, hindi para sa mga nagmamadali. Yung aking misa, para sa mga gustong manatili, magdasal at matuto sa kanilang pananampalataya. Dahil isa po sa hindi ko makalimutan, galing po ito sa matandang pari, nagturo sa akin, sabi, pag ginagawa mo mga sakramento, lalong-lalo na pag nagmimisa ka, isang bagay na hindi mo dapat gawin, dapat iwasan mo, yung nagmamadali ka. Dahil ang misa ay ang pinakamataas na uri ng panalangin. Ang misa, inaalala natin ang sakripisyo ni Kristo sa Kalbaryo. Pagkatapos, nagmamadali ka. Pag nagmamadali ka, ginagawa mong mura, walang kwenta, walang kahulugan, ang misa. Kung talagang gusto mong paranas, pakitang pagmamahal mo sa Diyos, you give time to the Lord by giving time in your prayer, most especially in celebrating the Mass. Dahil sabi din po ni San Pablo, hindi po ba, work with all of your heart for the Lord, not working for human masters. Amen? Pero hindi po ba, yan yung nakakalungkot sa ating mga tao. Pag meron tayong ginagawa, hindi man natin naiisip ang Diyos. Hindi po ba? Sinong iniisip mo pag nagtatrabaho ka? Ikaw lang. O maaari ang iyong pamilya? Para saan ang iyong ginagawa? Aminin, para lang sa pera. Ilan sa atin ang nag-iisip nito? Ilan sa atin ang naalala ito? Na pag meron tayong ginagawa ko ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Maaring kakaunti lang. Di po ba? Isang mabuting balita para sa mga taong nagmamadali, para sa mga taong maraming ginagawa, para sa mga taong pagod na ang panahon ng Adbyento ay para sa inyo. Dahil sa panahon ng Adbyento, inaanyayahan tayo, pinapaalala ng Diyos, hinay-hinay lang. My dear friends, in the quick phase of life, in our desire to hurry, to rush into things, we are invited by the Lord. Slow down. Ulitin nyo nga po yan. Slow down. Sabihan nyo nga po yung inyong mga katabi, slow down. It is a simple reminder and yet it is so important. Di po ba? When was the last time you reminded yourself, slow down? When was the last time that you saw this message? Slow down. Habang ikaw ay nagmamaneho, di ba? Nakita mo, kulay yellow pa nga yan eh. Slow down. Pero nung ugali ng Pilipino, pag sinabi slow down, kabaliktaran, lalo, bibilisan. Di po ba? Pag nakita natin yung red light, bibilisan. Yan ang ugali natin. Kaya napapagod tayo, kaya balisa tayo, kaya nabibigatan tayo sa buhay natin, kaya nalilito tayo, kaya hindi tayo sigurado, kaya naguguluhan tayo. Kasi nagmamadali tayong lahat. Slow down. Sabi ni Jesus,
maging alisto kayo at manalangin. Yan ang paanyaya para maging mas mabagal ang ating pamumuhay. Why is it important to slow down? Because remember this, when you slow down, you see the most essential and important in life. Hindi mo makikita mga pinakamahalagang bagay sa buhay kung nagmamadali ka. Kung gusto mong makuha, makamtan ang pinakamahalagang bagay sa buhay, marunong ka dapat tumigil, manatili, bagalan mo ang buhay mo, hinay-hinay ka lang. Amen? Hindi po ba nakakatawa ito sa ugali natin? Nagmamadali tayo para makarating tayo sa kinabukasan. Ang kinabukasan, hindi pa totoo yan. Ang kinabukasan, wala pa yan. Amen? Halimbawa, di ba nung bata tayo, nagmamadali tayo, sana matanda na ako para makapagtrabaho ko, para magkapera ako. Ngayong matanda na kayo, ngayong senior na kayo, may pera na kayo. Pero ano sinasabi nyo? Sana bata ulit ako para malakas ako. Di po ba? Nung estudyante tayo, ganyan eh. Sana matapos na ako. Pero nung nakapagtapos ka na, meron ka ng trabaho, meron ka ng sweldo, ngayon, palagi overtime, wala ka ng bakasyon, ano sinasabi mo? Minsan nagdarasal ka, Lord, sana estudyante ulit ako. Buti pa yung estudyante, walang inaalala kung hindi mag-aral lang. Buti pa yung estudyante, tumatanggap lang ng pera. Ngayon, pagod ka na, ikaw pa dapat ang palaging magbigay ng pera. Di po ba? Nung bata tayo, meron tayong kalusugan. Pero ang tanong, saan mo dinala ang iyong kalusugan, ng iyong lakas? Sinakripisyo mo para magkapera ka. Pero ngayong may pera ka na, saan mo ginagastos? Di po ba? Palagi sa gamot. Magkano yung gamot niyo? Meron dyan, gumagastos 10,000 naman. Meron pa nga, 20,000, 25,000, 50,000. Yung mga maintenance nyo, para sa arthritis nyo, diabetes nyo, para sa cholesterol nyo. Nung bata ka, ang lakas mo, but do we really appreciate our health, our strength? Ngayon, may pera ka, pero gusto mong bumalik. Ano nangyari? Nagmamadali ka kasi. When you hurry in life, you sacrifice the most important thing in your life. Ba't ka nagmamadali? Saan ka ba papunta? Di ba ang katapusan ng buhay na ito? Sa hukay. Hindi ka dapat magmadali, mga kapatid. Enjoy the moment. You only have this life. Be happy. At pag nagmamadali ka, merong isa pang napakahalaga na hindi mo nakikita, na hindi mo nararanasan. Ano? Ang presensya ng Diyos. That is the reason why the Lord is asking us, be vigilant, pray, so that you may experience the most important thing, God's grace. Remember that word, busy. Spell busy, B-U-S-Y. Sinabi ko na po ito minsan. It is an acronym. Busy means being under Satan's yoke. Masaya ang demonyo pag marami kang ginagawa. Kasi ang unang-unang nakakalimutan mo ay ang Panginoon. Amen? Mga kapatid, hindi naman po tayo ginawa ng Diyos para lang magtrabaho ng magtrabaho. Kaya nga po ang tawag sa atin, human beings. We are not human doing. Hindi ka makina. Tao ka. Kapag nagkakasakit ka, kapatid, yan ay grasya. Amen? Anong ibig ko sabihin? Father, masakit ang magkasakit. Bakit po grasya biyaya pa rin ang sakit? Kasi pag meron kang sakit, pinepuwersa ka ng Diyos, tumigil, manatili sa bahay, magpahinga. Your sickness is God telling you, hey, stop, rest, be with your family, be with me. Kasi kung hindi ka bibigyan ng sakit ng Diyos, di ba? Palagi kang kayod ng kayod. Hindi ka titigil. Amen? Kahit nasabihin mo, magbakasyon ka. Nakikita ko po ito madalas. Nasa Boracay pero nandun sa phone, nandun sa computer, nagtatrabaho. Isa lang ang makakatigil sa iyo para magpahinga, para manatili kasama mo ang pamilya mo. Bibigyan ka ng sakit ng Diyos. Huwag mong hihintayin na magkasakit ka bago ka huminto, bago ka magdasal. Huminto ka, magdasal ka, kahit na wala ka pang sakit. Amen? Isang grasya din galing sa Diyos. Ang pag-aalala, yung anxiety, yung depression mo,
Kahit na alam ko, napakapangit po, napakasamang karanasan yan. Why? Dahil kung hindi ka mag-aalala, hindi ka kakapit sa Diyos. Dahil kung hindi ka mag-aalala, hindi ka magdadasal at magpapatulong sa Diyos. Amen? Your depression, your anxiety is a signal telling you, hey, stop, pray, let go, and let God. Kaya nga po, ang panalangin, hindi lang po obligasyon yan. Ang panalangin ay kailangan yan. Ang panalangin ay tulong sa atin. Kasi pag nagdadasal ka, inaanyayahan ka ng Diyos. Tumigil, huminto, magpahinga, at manatili lang sa Kanya. I tell you, my dear friends, napakarami po na pumupunta dito sa parokya, nagpapatulong sa akin, nagpapa-counseling. At pag tinatanong ko sila sa kanilang prayer life, I always hear this, Father, pasensya na po. Isang pagkukulang ko yan. Yung pong isang matanda, sinabihan ko, Nay, magrosaryo kayo para mawala yung inyong pag-aalala. Sabi ba naman ng matanda, Father, meron ako rosaryo doon sa lamesa. Hindi gagana yon. Walang kwenta yung rosaryong yon kung nandun lang sa lamesa. Para maging epektibo ang rosaryo, dapat hawakan mo, dapat gamitin mo, dapat dasalin mo. Ang dami sa ating ganyan. Alam na dapat magdasal pero hindi natin ginagawa. Amen? My dear friends, when you are tempted to rush and when you are tempted to hurry in life, please pause for a while, pray, and encounter God in your life. Kaya nga po sabi ni Mother Teresa, when you are not busy, pray for 1 hour. When you are very busy, pray for 2 hours. Nakakabigla po yun, no? Bakit? Pag kung kailan marami kang ginagawa, doon ka dapat magdasal lang magdasal. Kasi pinapaalala sa atin, hindi naman tayo ginawa ng Diyos para maging makina, para magtrabaho, para magmadali. Ginawa tayo ng Diyos. Maaalala mo yan sa pamagitan ng panalangin para makasama siya, para makaugnay siya dahil ikaw ay anak ng Diyos. My dear friends, there is no need to rush. There is no need to hurry. Life is a gift. Kaya nga po, ang gift, isang salita pa dyan, ay present. You will never enjoy the present if you are not present. Amen? Walang kwenta ang regalo kung nagmamadali ka, kung hindi ka nananatili, kung hindi mo yan tinitignan, kung hindi ka hihinto muna. Walang dahilan para magmadali. Dahil lahat ng kailangan natin, nandito na. Yan ay ang Diyos. Nasaan ang Diyos? Nandito sa kasalukuyan, kasama mo. Magdasal po tayo. Tulungan tayo ng Diyos na maghinay-hinay at manatili lang kasama niya para mapuno tayo ng kanyang pagpapala, ng kanyang grasya, ngayon at magpakailanman. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos, tamang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinakwa sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng yumao, nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinapaalala sa atin ngayon ng salita ng Diyos ang pagdating ni Kristo bilang ating hukom at kung paano tayo dapat maghanda sa paghaharap sa Kanya. Buong kababang loob nating ipanalangin ang biyayang pagsalubong sa Kanya ng may malinis na kalooban at mapagkumbabang pananalig. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami.
Para sa simbahan, manatili nawa siyang isang mabisang paalala sa buong mundo na ang Panginoon ay patuloy na dumarating sa katauhan ng lahat nang humihingi sa atin ng tulong. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, sa pamamagitan ng kanilang halimbawa, sila naway maging inspirasyon sa buong simbahan sa pagiging laging handang sumalubong kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng magulang at guro, ituro nawa nila sa kanilang mga anak at estudyante kung paano makilala si Jesus sa kanilang kapwa at salubungin siya tuwina ng buong puso. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, pinananabikan namin ang pagdating ng iyong anak ng buong pananalig at pag-asa. Itulot mong buong puso namin siyang salubungin nang sa gayoy makabahagi kami sa kanyang kaligayahan magpakailanman. Amen. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alat ng aming saya, maging kanta ng aming galak, maging katawan mo kami, Jesus. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alat ng aming saya, maging kanta ng aming galang, maging katawan mo kami, Jesus. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga pagkahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Madulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa naman ay amin na pinakikinabangan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinahiyang mamuhay ng mahirap upang makasama niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning. At ang mga pangako niya'y kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa namang hilig sisiyawin at mapuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa
Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa bundigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, kanyang maligayang esposo. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa angin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami, adya, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Heso Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naghihintay sa umaga, gabi naghihintay sa liwanag. Bayan mo nasasabik sa iyong pagbabalik, umaasa pa rin sa iyong pagdating. Ito ang iyong hinihiram, nagdarasal makita na ang mukha mo. Bayan ng Diyos nagtitiis at umaasa, tapat naghihintay sa pag-ibig mo. O Diyos, pakinggan mo kami at basbasan ang aming kahilingan, at sa iyong pagbabalik kami babangon na muli. Langit at lupa, lahat ng tao ay makakasunod
Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, pagdasal po natin, sabihin sa Diyos ang pangalan ng mga kapatid nating humihiling ng mabilis na kagalingan. Lahat ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aliwin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala nang iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus. Kaawaan mo kaming. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sabi po ng isang santo na naging ermitanyo, there are 3 temptations of the evil one. The first is the regret of the past. The second is worry for the future. And third is ungratefulness of the present. Yan daw po ay ginagamit ng demonyo para tayo ay magkasala at para tayo ay mapalayo sa Diyos. My dear friends, no matter how much you regret, you cannot change the past. No matter how much you worry, the future will not be changed. You cannot control the future. And your ungratefulness makes your life ugly, depressing. Mga kapatid, hayaan na natin ang nakalipas sa Diyos. Kaya nga, una nang dumating si Jesus, sinilang para tayo iligtas sa pagkakasala ng kahapon ng ating mga ninuno. Mga kapatid, kung gusto natin na magkaroon ng magandang kinabukasan, kailangan natin ayusin, ituwid ang ating pamumuhay ngayon. At ang pinakamagandang paraan para mabuhay ngayon ay maging mapagpasalamat ka sa lahat ng biyaya na iyong tinatanggap. Gusto mong gumanda, gusto mong gumaan ang buhay mo ngayon, purihin mo palagi ang Diyos, pasalamatan mo palagi ang Panginoon. So, please spend some time praying and thanking the Lord for your blessing now. Tama na muna yung palaging nagmamadali. Huminto ka muna. Sinasabi ko, gagaan ang buhay mo, sasaya ka. Umpisan mo sa pasasalamat. So, make your attitude today gratitude. For this whole week, maghanap po kayo ng oras at panahon, araw-araw. Just spend a little time, 5 minutes, 1 minute, just pausing, stopping, and being grateful for the Lord.
No matter how many your problems are, God still blesses you. There is always something to thank God for in this life. Amen? So, for this whole week, please find time to stop, pray, and thank the Lord. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos makapangyarihan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.